Papansin mo ang madalas ng pagbabago. Marami ng bayan at buhay ay sinalanta. Nakakalbong bundok, gumuguhong lupa, di na mapigilan ang pag-agos ng luha. Kaya magtanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, makasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Kaya't kumilos na, imulat ang iyong mga mata. Mga hayop at halaman sa ating di umaasa. Lahat nakasalalay sa ating mga kamay. Pag-ibig, hibat, hala ang magiging gabay. Tanim-ibig, tayo lang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Ay, hindi biro ang mga puno, hindi biro ang mga sakunan, ipagsasawalang tibo. Tayong mga tao, tayo ang pag-asa. Kumilos tayong lahat at magsama-sama. Huwag hayaang mawala ang kaloob ni Bathala. Ang lutiyang kinabukasan, huwag hayaang masira. Ito na ang ating handog sa susunod na henerasyon. Ito ang tanging solusyon, ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tayo lang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Isa pong malaking hamon sa atin, ang patuloy na pagkawala at pagkalaso ng tubig. Nakakalungkot man pong isipin, kailangan meron tayong gawin. Tayo mismo ang susi upang ngayon ay maproteksyon na natin, mapangalagaan natin ang ating kalikasan na siyang nagbibigay ng tubig. Kaya po, samahan nyo kami ngayong umagang ito para pag-usapan natin ang iba't ibang mga pwedeng gawin upang magamit natin ng maayos at masamantala natin ang mas mainam na mga teknolohiya na hindi na tayo kailangang magdagdag pa ng problema sa ating kalikasan. Samahan natin muli ang ating pong kalikaster, na si John Wilbert Castillo. Para doon sa wala pang iba, i-report ni John Wilbert, ano ba yung nangyayari doon sa ginagawa nilang kadalawang kabanata na tayo dyan sa Eco Pump, para nga
makakita tayo ng magandang pamamaraan ng pagpapagana ng tubig. Ganun din naman po ay makakasama si John Wilbert. Ni John Wilbert, ano po, walang iba, kundi si Rex Ponsa lang sa kanyang mga pinagagawa. Ano po, alam po, sumayaw pa, umindak pa. Totoo ba yun, Kuya Bibot? Ayan, matutunghayan po natin yon mamaya. Oo nga. Diba? Ano mga boys? Let's stop it! Ah! Baka po nabitin kayo ng nakaraang Sabado, ano po, dahil kasi akala natin talagang matatapos natin sa isang segment lamang, ano po, yung ating huntahan sa Kamalig. Hindi napahaba. Kaya po, meron na naman tayong usapan. Papagpatuloy natin ngayong umaga ang usapan natin sa huntahan sa Kamalig sa ating pong BIPAR, National BIPAR Director, Atty. Asis Perez. Abangan po ninyo ang napakagandang huntahan. Tuloy-tuloy po ang ating pakikibaka sa kahirapan ngayon. Tuloy-tuloy ang ating pakikibaka sa kawalan ng katarungan. Kailangan po natin po yan. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikibaka sa masamang dal. At siyempre po, makikita natin, ano, ay di yung ika-4 na bahagi ng comics, ng video comics ni Kuya Bibot. Panoorin po natin. Bubuyog! Monfen Calicasto, Jack Gilbert Castillo. Ang ecopampong ito ay akma para sa balon. Hindi na po tayo gagamit ng timba na may tali para umigib. Hindi na rin po tayo kailangan bumili ng poso na nakabubutas sa ating bulsa. Walang kuryente, walang gasolina, kakampi ng kalikasan. Sa pagdating ni Calicasto dyan at huwag inindala sa Makaledong Quezon, pinaliwanag nila ang halaga ng Ecopump. Pinaliwanag nila sa mga co-operators kung paano gawin ang Ecopump. Dahil ay isang bagay na mapapakinabangan, tulad naming mga magsasaka rito, ay halimbawa ay mag-uukay lang kami tapos ay yung sa pangangailangan sa pandilig ng mga halaman, ay malaking bagay na ito. Maraming salamat sa tanim. Maraming salamat po sa malaking tulong po ito para sa amin. Wala rin po ang aking masasabi sa inyo. Bilang isang kagawad ay kailangan namin ito dun sa aming video. Ako po sir ay nagpasalamat sa binigay niyo. Malaking tulong ito sa amin, sa aking nasasakupan sityo. Ila po, maraming po salamat. Yan nga po, maraming salamat sa inyo. Sana po yung may dumitin pang biyaya uli na buhat sa inyo. Para rin ang iba na may mabigyan din. Medyo baka sabihin ba't parang hindi pa na 5 Ecopump ang pinamahati ng Calicasto dyan at 5 co-operators ay nakinabang at magagamit nila ito sa kanilang mga taniman sa puti. Meron na po tayong 5 ecopump na ipinamigay sa Barangay San Vicente, Makaledong, Quezon, na kung saan 5 co-operators dito ang makikinabang. Sinubukan nila ang Ecopump sa isang balon at natuwa naman ang lahat sa naging resulta. Tunay nga nakakapagpakyat ng tubig ang Ecopump na hindi na gumagamit ng kuryente at gasolina.
sa pagkakaroon nila ng eco pump na sila magagamit ng timbahan ng tubig para umigib dito. Ilang bombahan lang, may tubig ka na iniaakyat ng eco pump. Pagkatapos ng masasayang kwentuhan, nagpaalam na sina Calcaster dyan sa mga taga Makalelo. Upang sa ibang bayan naman lumahagi ng eco pump. Ito po si John Wilbert Castillo, Calcaster, Tanim TV. Wow! Bombing gala! Asa na kaya ang aking kaibigan? Mukhang naggagala na naman. Gala, gala, gala. Gala, asan ka na ba? Uy, mukhang tinotoo mo ang mga pinangako mo na paggawa ng eco pump na yan. Aba, totoo nga. Totoo nga yung sinabi mo na yung mga makikita mo sa hardware yun din yung mga gagamitin mo sa paggawa ng eco pump. Parang bago yan ah. Mga PVC pipes, mga tubo na madaling makita sa hardware. Simple lang pala yung paggawa, Gala. Akala ko naman ganun kakomplikado yung gagawin eh. Hindi pala katulad nung makalumang paraan na bakal na maghuhukay pa. Ganyan lang pala kasimple. Hanep ha. Meron ka pala tinatagong talento sa paggawa ng eco pump. Mukhang pinapabilib mo ko, paring Gala. Oops, oops, oops. Nakuha pa ni Kuya ang extra, oh. Oh? Ano yan? Up, up, toink. Oh. Kuya, oh! Ito mo naman yun. Matatapos na kayo. Ay, sa wakas. Na-shoot din. Gala, ano ba talaga yan? Ano ba yan, pluta? Oh, nakuha mo pang magsunog ng tubo. Bawal yan, ha? Ganun pala yun. Para saan kaya yan? Mukhang nakakarami ka na, ha? Mukhang nasasabik na ako kung anong kalalabasan ng mga pinagagawa ninyo dyan. Ay, mukhang busy-busy ka talaga dyan. Kakaingit. Sayang, sana ako na lang yung nandyan. Binubutasan pa pala yung mga PVC pipe na yan. Ang galing ha. Talagang kakaiba sa makalumang paraan. Parang pluta lang ano. Ganun lang pala kasimple. At hindi ka marurumihan sa paggawa. Kalahin mong ganyan lang kaunti yung mga ginagamit. Tignan mo, yung mga sirang gulong ng mga upuan, pwede mo palang gamitin, lalo na yung mga gomang bilog nito. At syempre, yung mga pamamaraan sa pagbutas. Oh, mukhang malapit na matapos sa tinetesting na kagad ni Kuya. Gala, totoo ba yan? Ikaw ba yan? Oh, nakuha mo pang pumunta sa Bonpen. Nakakaingit ka talaga, Gala. Suspect number 1, Speraldo Putonya. Sa kaliwa, si Enrico Candelaria. Ang tagapamagitan, Berhel Mataba.
Ano kayang kalokohan na naman pinasok na itong kaibigan kong Gala? Asan ka na? Abay, yan pala yung mga bakal. Mga bakal na saan gagamitin? Ano na naman kasi to? Kumuha pa ng mga goons. Aba, magbabakal ka na pala ngayong Gala, ah. Mukhang pamilyar to sa akin, ah. Ah, ito yung sinabi mo sa akin na pupuntahan mong mga panday. Panday na gumagawa ng kutsilyo, itak, at bulo. Oo nga. Kalain mo parang tapak ng kabayo lang, ah. Tak, tuk, tuk, tak, tuk, tuk, tak, tuk, tuk, tak. Aba, parang may rhythm na sinusundan. Ah, napapabilib mo ako kahit papano, ah. Nakuha mo pang sumayaw. Naku po, Gala. Huwag mo na sabayan. Hindi bagay. Ako mas bagay dyan. Pala hindi ka titigil ang pukpok kasi sasala ka sa timing. We, di nga. Oh, sinasangag pa pala. Dinadaan sa apoy para lumambot ang bakal. Para mahulman ng maayos at pupukpukin ulit. Ang gagaling pala ng gawa. Pero sa mata natin, akala natin madali. Tignan mo ha, pinagtutulungan pa ng 3 katao ang paghulma sa itak para mahulma ito ng maayos. Ay nako, ang lalaki pa ng katawan. Gala, sigurado ka bang yung paggawa yung pinuntahan mo dyan? Minsan nag-aalangan din ako sa'yo. Oo, Popops. Relax ka lang. Peace, man. Peace. Ba yan? Hehehe. Oh. Panibagong lakaran na naman yan, ah. Ano, kapagod? Oh, magyayabang pa. Kala mo naman ang laking tao para makaakyat ng puno. Pagod na, no? Kakauhaw. Saan to pupunta? Kumuha pa ng rest back. Naghanap ng aakyatan. Huy! Baba dyan! Bawal yan! Papagalitan ka na may-ari ng puno dyan! Oh! Palay mong nagawa, oh! Nakakit din! Oh, Popops! Dahan-dahan naman Gala kahit papa. Peke pala. At ngayon, makikita nyo na kung ano yung sinasabi kong pump. Pump! Oh, di ba? Pump! Yan ang sinasabi kong pump, pero saglit lang. Tayo lang natin yung mga backup ko. Ano ang pangalan ng boys? Bomba Boys! Bomba Boys! Pasok! Oh, ha? Di ba? Ano mga boys? Let's pump it! Ah! Si Kalicaster Jan. Siya ang magtuturo sa atin hindi ng pagsasayaw, kundi sino ang bibigyan nating mga operators na bibigyan ng eco pump. Aha. At dito naman sa kanan ko, si Raymond Carandang. At pagalit si Inay, Raymundo. Siya ang makakasama natin para sa pag-install ng pump na ito. Aha! Woohoo! Isang umaga po, nandito na naman po tayo sa Bodpen. At nung nakaraan po, maisip natin, matatandaan natin na tayo ay nag-isip kung ano ang nababagay sa mga balon dito na pump. So nakaisip po kami na madali nang gawin, mura pa, at di ka nangangailangan ng kuryente, gasolina, crudo, at dito lang sa mga hardware dito, pwede nating makuha ang mga pyesa para makabuo tayo nito. Tamang seryoso naman tayo ngayon kasi nandito na tayo sa Makalelon at sa loob, naghihintay na sa atin ang ating mga carburetors na bibigyan natin ng pump. Siyempre, kasama ko pa rin yung dalawa. Medyo tamang seryoso na tayo, wala nang sayawan kasi nandyan na sila nakakahiya. Tara! Aba. Gala, mukhang seryosohan na to, ha? Mukhang naiinip na ako kung sino-sino ba yung mga cooperators na pagbibigyan mo ng bagong gawa mong eco pump. Sino-sino kaya sila? Talaga bang gagana yan? Ewan ko lang, ha? Ano kaya yung magiging reaksyon nila
pagkatapos nilang masubukan ang bagong gawa mong eco pump. Diyan naman ako bilib sa'yo eh. Kaya yan ako sa'yo, Gala eh. Tingnan mo, nakuha mo pa silang turuan. Seminar, kahit na saglit na panahon eh, pinagtutuunan mo ng pansin ang pagturo sa ating mga magtatanim, mga kaibigang magsasaka, at syempre, mga co-operators na tumututok para sa bago mong eco pump. Aba, detalyado mong ginagawa yan ha. Pare, galaw-galaw, baka may stroke. Wag siya. Huwag mo masyado seryosohin yan. Kung ako nandyan, ako mas magaling sa'yo. Aba, mukhang tinototoo ha. Ayan ha, Gala ha. Sa ating mga nanonood, yan ang ginagawa at gagawin pa ni Gala. Tignan nyo, simpleng bagay lang. Hindi mo na kailangan gumastos. Yan pala yung ginawa niya kanina. Abay, napakagaling. Binubuo na nila. Habang binubuo niya, mamaya makikita na natin kung ano kayang kalalabasan ng eco pump ni Gala. Wow! Akala ko nung una pluta. Pero ang galing ano. Kanina parang wala lang. Pero sa palagay ko naman, sa pagpapaliwanag ni Gala sa mga cooperators natin kung ano-ano yung mga parting iyon, kung paano yung gagawin, malamang lumawak na ang kaalaman ng mga cooperators natin at sana nawa magkaroon pa nito, hindi lang yung kinamahagi ng tanim. Pero gagana ba talaga yan? Ito ang magandang parte, yung pagpapamahagi ni Gala ng eco pump sa mga cooperators natin. Kasama syempre ang ating mga kalikaster at yung ating mga kaibigan na si Kuya Raymond, si Kuya Jan, naku po. Pero paring Gala, bilisan nyo naman. Nangangalay na yung pangako sa kakasalita rito. Aba, in fairness ang ganda pala ng ayos ng eco pump mo. Yan pala yung pinagpapaguran mo dyan Anyabang naman ang forma. Sino-sino kaya yung mga tatanggap nito? May kilala natin mga cooperators na pagbibigyan natin. At sila-sila yung makikinabang. Sila-sila yung mga unang makakaranas kung paano ito masubukan. Habang binibriefing ni Gala kung paano ito gagawin, ayan ituturo niya kung paano. Aba, ayan na-excite na talaga ako. Tagal naman, Gala. Gala, uy! Gala, bilisan mo naman. Talaga bang may tubig at gagana yan? Baka mamaya palyado yan Si tatay paniwalang paniwala. Pero in fairness, dyan pa lang, alam mo nang yung kaalaman nila, mas lalong nananabik. Yung eagerness baga, na gustong-gusto na subukan, lalong-lalo na sa mga manonood natin. Yaan nyo. Pero bago ang lahat, tagal kasi ni Gala simulan na natin yan. Uy! Sino-sino kaya sila? Siyempre ang una ay si Kuya Segundo Maniago Jr. Pangalawa ay si Kuya Ruben Gonzales. Pangatlo ay si Kuya Rene Boy de los Santos. At si Tatay Tirso Villalon. Tatay pogi mo
si Kuya Pablo Reblanda. Artistahin. Maraming salamat po sa malaking tulong po to para sa amin. Ay halimbawa ay maghuhukay lang kami tapos ay yung sa pangangailangan sa pandilig ng halaman ay malaking bagay na ito. Maraming salamat sa tanim. Yan. Gala, patunayan mo sa akin na niyayabang mong eco pump. Patunayan mo kung gagana ba talaga. Ha? Sana yun? Huwag ka na magagagala-gala. Nasasabik na ako makita kung gagana ba yan. Saan ka na? Uy! Uy! Yung pala yun. Yung pinakitang balon kanina, yan na yun, ay doon nila susubukan kung talaga bang gagana ang eco pump na gawa ng ating kaibigang si Gala. Tignan natin. Sa unang pagbomba, unti pa lang. Oh! Talagang bilib na talaga ako sa ginawa mo, Gala. Akalain mong dyan pa lang ang lakas ng tubig pala na makukuha dyan. Oh, tignan mo. Tuwan-tuwa yung mga kaibigan natin, cooperators O, isa pa daw. Totoo nga ang dami ng tubig, oh. Tignan mo tong si Kuya. Excited? Nauna pa maghugas ng kamay. Pag ahon ng tubig. Maayos naman po, maganda ang pagka... Ops! Nakuha mo pa akong inggitin, ha? Parang yan ata yung bunga ng kakao na tinanim. Na galing sa tanim, tignan mo, produkto niya ay champurado. Pahingi naman ako niyan, nangiingit ka lagi sa akin, Gala, Ang swerte niyo, penge. Uy! Asan niyo sa akin? Ang daya mo! Ay, buti pa sila. Tapos na magmerienda. Ako nagugutom na. Tuwa-tuwa na sila, oh. Samantalang ako malungkot dito, nag-iisa. Pero, ayos lang. Kasi, pagkatapos ng pagod sa buong maghapon, napatunayang gumana ang eco pump na tinurong gawin at ipinamigay ni Kuya Gala, ang ating kaibigang gala ng gala. Tignan mo. Tignan mo at kita sa mukha ng mga tao yung galak at saya na nagkaroon pa sila ng kaalaman. Alam na nila kung paano to gawin, alam pa nila kung paano gamitin, at malay natin balang araw magkaroon na sila, ang bawat individual sa kanilang barangay may kanya-kanya ng gawa na ganito na hindi kailangan ng ano pa at hindi kailangan gumastos pa. So kailangan na magpaalam ng ating kaibigang si Gala. Kuya Jan, thank you. Kuya Raymond, thank you. At lalong-lalo na sa ating kaibigan na si Pronting Gala. Ano, paring Gala? Pagod na, no? Galing mo. Saludo ako sa'yo. Ika mo nga na napakasarap sa pakiramdam na may natutulungan ka kahit sa maliit na paraan ibang hatid na galak sa puso nito. Patuloy mong ibabahagi yung nalalaman mo para sa bagong teknolohiya na makakapagbigay kaginhawahan at kaunlaran sa nakakarami. So paano? Sa susunod na Sabado muli. Halika na at makinig sa Huntahan sa Kamay. Nakakwentuhan ng kaibigan natin dyan sa may parte din ng Leyte, saka dyan sa mga apektadong lugar sa Tacloban. Sabi namin, wala daw namang problema. Maganda nga raw ang tulungan ng gobyerno saka ng mga taong apektado. Ang problema nga lang daw ay di yung mga politiko at mga media na rin, yung mga kapatid natin.
Yun. Yun ang totoo na yatang problema. Pero yung pagtutulungan, mukhang napakaganda naman. Ano po. Tapos ano pa po yung mga nakikita niyong plano na para magtuloy-tuloy yan? Yung hindi para sa Leyte lang, pero Sa pangkabuuan na po. ng Pilipinas. Alam mo, ngayon, napatunayan na natin sa mga kababayan natin na kapag minamanage ang dagat, mas maraming huli. Yan ang pinakamaganda. Nung una, siyempre, mahirap ipaliwanag yan. Naranasan kong marali. Nirarally ako ng mga tao kasi may gusto tayong institute na measure. Kasi dati nung tayo nagrarally. Ngayon, naranasan ko rin na marali ako. Mga mura-mura din ako. Pero alam mo, bahagi ng paglago yan. Ano? Pressure. That's pressure politics. Pressure politics. Pero alam mo, tayo naman, sanay naman tayo sa pressure. Nang-pressure tayo ng araw. So, tinuloy pa rin natin. At ngayon, nakita natin na, nakita nila, maganda nga pala yung ginawa. So, wala na akong problema sa close season. Ngayon, kasi meron 3 buwan tayo na pinagbabawal yung pangingisda sa ibang lugar. Alam mo ba ngayon, nung unang institutionalize natin yung close season, may rally. Galit ang mga tao. Pagkatapos ng isang close season, sabi mo, madami nga palang huli. Diba? Pero mo, yung nanghuhuli dati sila ng 1 taon, yung huli ngayon, nanghuhuli lang sila 3 buwan. Pero mas marami pang nahuhuli nila sa 9 na buwan kaysa nahuhuli sa 1 taon. Parang nangingilabot. Diba? Parang sa dyaryo, sa radyo, minumura ka ng mga magsasabihan. Pero ngayon, nakita na, tama. Kita naman. Tapos nung ginawa natin to sa Visayan Sea, wala nang pumapalag, kasama na natin lahat. Tapos ngayon, ang ginagawa natin ngayon, sa Davao Gold. Yung buong bayan lahat ng bayan doon sa Davao Gold, pati mga isda, nag-resolution. Requesting na mag-close season din doon, seasonal, June, July. Di ba? Ibig ko sabihin, yung inumpisahan natin, basta consistent lang tayo. Huwag lang tayong bibitaw, huwag lang tayong pressure, tuloy-tuloy lang ginagawa natin. Makikita ng mga kababayan natin, mas tama yun. Minamanage mo, kinoconserve. Palawan, gustong maglagay ng close season. Yung Sambales, gusto rin. Marami nang sumusulat sa atin. At ang maganda rito, Jay, yung industry, kasama natin. Kasi nung araw, siyempre, alam mo naman, yung commercial fishers ayaw sa akin. Diba? Kasi alam naman nila na ayaw ko nung nagkakaroon ng gulangan, ayaw ko siyempre nung nagkakaroon ng yung para sa maliliit, pinapakailaman. But I know na may problema pa tayo dito sa Tayabas Bay. Pero, alam mo, by June, dadating na yung ating mga maraming patrol vessels. And we will try to solve all the problems related dun sa... Siyempre, ang pinapakiusap lang naman natin, Jay, dito, yung sa maliliit, wag natin pakialaman. Diba? Yung kay Juan. Yung kay Pedro, wag nating pakialaman yung kay, yung... Tsaka masama yun, sapagkat may batas na ang nangyayari, parang ang batas hindi napapatupad sapagkat siyempre may kakulangan ang pamahalaan. Kasama na kami doon, hindi tayo naghuhugas kamay dyan. May kakulangan talaga sa kapasidad ng pamahalaan. Pero ang pangarap natin siyempre, dahan-dahan. Palakasin. Palakasin, oo. Dapat tayo magpalakas, tumulong pagpalakas ng At yung industriya naman, tulungan din sila para makalayo. Kasi ang punto ko ngayon, halimbawa, Jay, may 36 na malalaking palakaya na napalabas na natin. Huwag na kayo dito mangisda sa Pilipinas. Doon na kayo mangisda sa gitna. Naikuha natin sila ng kwota ng 4 na taon. 36 na palakaya yan. Malalaki. Porciner. Di ba? Kumusta po sila ngayon? Ay, masaya sila. Kasi ngayon, Saan pong karagatan sila? sa high seas pocket 1, ang hinuhuli, tuna. Dati dito nangingisda yun sa loob. So, napakiusapan natin. Social na sila ngayon. Tuna na kayo ngayon. Pocket one. High seas pocket 1, di Hindi ba? ko alam yun. Diba? Pero ganun din ang gagawin natin. Naghahanap pa tayo ng mga lugar na kung saan pwede natin dalhin yung mga malalaki natin. And eventually, siyempre, kailangan natin talagang ipatupad yung batas. At siyempre, ito naman, tayo may kasamang pakiusap. Alam naman ng lahat na pag naubos lang yung pakiusap, saka lang tayo gumagamit ng batas, di ba? Siyempre, pinapakiusapan natin lahat na sana naman, ayusin na natin. Yung mga gumagawa pa rin ng mali sa ating dagat ay medyo hindi ko sinasabing bawas-bawasan, talagang tigilan. Kailangan tigilan natin sapagkat ayaw natin na dumating yung panahon na mag-abot-abot tayo dun sa hindi tayo dapat mag-abot-abot. So, the idea really, Jay, is siyempre, at ang tingin ko, kung halimbawa masigurado natin na mapadami natin yung isda, yun kasi, ang isda kasi, ang very sufficient ang Pilipinas. Nag-e-export tayo eh. Ang Pilipinas, baka hindi natin alam. Ang Pilipinas, Jay, ay number 6 fishing nation. So matagal nang sufficient ang isda sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay net exporter
ng fish and fisheries products. Sa Pilipinas, makikita ang magagaling ng mga isda. Tatanda ko Yes. po nung tayo'y nasa Isabela, di ba? Yung sa Dibilacan ba yun? Yung nasusugat ang kamay. Oo. Ang lupit. Tuna. Oo, tunang ginuha. Kamay-kamay lang yun. Kamay-kamay Diba? lang. Nag-happy-happy. yung ating bangkero, di ba? Oo, yun po, yung bangkero. Ganun katitig. Kaya sabi ko nga, walang tatama sa tibay ng Pilipinas sa dagat at sa tubig. So we have both the ecological resource. Mayaman ang dagat natin, wag lang sirain, ha? Wag lang pagsamantalahan, ano? Malalakas ang ating tao. May tapang, may lakas ng loob. Alam mo mga Pilipino, kaya natin tumigil sa dagat, wala nakikita lupa ng 8 buwan. Ha? Sa bangka lang, barko, mga barko natin pandagat, panghuli ng isda. Pag uwi niyan, matino. Pag ibang lahi yun, sira ng ulo, di ba? So talagang yung mga Pilipino lang ang meron ganung kapasidad. So as a whole, ang malakas tayo. Hindi lang bilang marami tayong isla, kundi yung ating human resource malakas. I-capitalize natin to. At pag kinapitalize natin ito at ginamit natin ng tama ito, pinayabong natin ang ating yaman dagat. Sigurado, yan ang magiging susi ng pagtaas ng ating ekonomiya. Parang hindi na siya parang lupa na kailangan bugtayin mo pa na talagang mahirapan ka. Yan, babantayan mo lang. Babantayan mo lang. Basta isipin mo lang ba yung dagat yung fish pond eh. Di ba? Wag mo lang sisirain yan, wag nang puputokan, wag mo lalasunin. Yung bang fish pond mo yung pinapuputokan, hindi. Ba, hindi naman po siya. O hindi mo rin pinalalasan yung fish pond mo. Oo, Di ba? siyempre. Ang kagandahan ng fish pond na to, ng Pilipinas, alam mo ano? Walang pakain eh. Walang pakain. Tama. Hindi ka nagpapakain, babantayan mo Wala lang. kang production Wala cost. kang production cost, harvesting cost ka lang. Harvest ka na lang. Harvest ka na lang. Alagaan lang. Alagaan lang talaga. Ang Quezon, napakalawak ng kanyang Napakalawak. ng tayo. Dito po sa Quezon, ano po yung programa natin para sa Quezon? Marami tayong programa ngayon dito. Bawa, naglagay tayo ng mga payaw. Ayan. Pero kailangan mabantayan natin yung mga payaw natin kasi medyo, ang balita ko, medyo ginagamit ng ibang hindi dapat gumamit eh. Medyo- Balikan natin yun, no? Pangalawa, Sana naman mahiya sila. oo. Mahiya yung... Pangalawa, lalabas tayo ng mas maraming mga gamit bangka at saka ngayon nga fiberglass na bangka para sa mga isla natin. Kasi gusto natin medyo, tsaka hindi nalulubog. Dinidesign namin sa DA na hindi nalulubog yung mga bangka. Kahit anong mangyari, hindi siya lulubog. Unsinkable ba? Kahit Ang bangka ng Pinoy, kahit na mapuno yun, hindi yun dapat lulubog kasi lalagyan natin ng kubyerta. Basta malinaw siya na hindi siya Kuya Bibot bangkang papel. Hindi siya bangkang papel. Dapat kasi ang bangka ng Pinoy, hindi bangkang papel. Babaguhin natin ang konsepto, ang bangka ng Pinoy hindi lumulubog. Pag sinabing bangka ng Pinoy, hindi dapat lumulubog. Gumagawa na kami ng disenyo yan. Ngayon, pangalawa, siyempre, gusto natin yung ating mga inland fisheries. Marami tayong tubig dito eh. So yung lahat ng ating mga tubig na pwede pa nating ayusin, babalik natin dahan-dahan yung mga katutubong isda. Ulang. Mga ulang. Sarap yung ulang. Sabi ko nga, challenge ko nga itong ang mga kasama natin dito na kapag masisigurado lang sa atin ng ating mga mayors, mga kapitan, na hindi malalasod yung mga ilog, ibabalik natin lahat ng isdang nawala. Walang magrereklamo ng malnutrition yan. Ibabalik natin yung ulang, ibabalik natin yung mga dalag, lahat ng mga pwede natin ibalik kasi nagpapagawa na tayo ng mga hatchery ngayon. Bawa ng ulang, Tsaka hinahanap na rin natin kung nasaan yung mga sinaunang mga isda na nawala na kasi nga kaya nawala yan. Pesticide, lason, di ba? Mga ganun. So ngayon, pag magkasundo lahat ang ating mga kababayan na pwede na natin itong siguraduhin, siyempre unahan natin Quezon, di ba? Mabigyan sila muna ng bawa. Sa Tagatan Lake, sa San Antonio, binalik natin yung lawa na yon. Dati wala na yung lawa na yon. Ngayon, nabalik na natin yung lawa. Gumastos ang pamahalaan dyan. Pero ang punto doon, kahit gumastos tayo dyan, bumalik naman yung Martinico. Tapos dahil yung hito nating native. Yan. Ulang. Yung ating yung ulang wala yatang ulang doon. Wala, Baka wala baka may hipong urong doon. Yung So hipong urong, yung mga ganon, Yung matitigas sa shell. yung matitigas sa medyo maliit. Hindi kagaya ng ulang na lumalaki. Pero masarap na yun. Masarap na pinais yun. Sabi ng lolo ko, siya daw may urong na urungan na eh. Baka ba ibang urong? Ibang urong. Sige po. So, medyo marami pa tayong pwedeng gawin at tayo naman, siyempre, magpapasalamat din tayo sapagkat alam mo,
yung atin namang ginagawa ngayon sa national government ay pinanday ng karanasan natin sa lokal. Kaya hindi naman natin nakakalimutan ang ating mga kasama, ang ating mga kaibigan dito. At kaya nga lang, medyo humihingi rin ako ng pasensya, Jay, sapagkat hindi ko sila parati nakakausap o nakakaniig. Ano? Siyempre, medyo ganun talaga pag medyo malabak na yung ating Pero area. wala naman po problema kasi kayo ay wag lang kayong out of the country, madali ka lang naman. Oo. One text away ka lang naman. Oo, at saka one saka call one away. call away. Wala naman akong pang binabasket na pagka tumawag sa akin. Ganun naman ang ugali natin. Pinagbawal pati yan sa amin ni Pangulo at saka ni Sekretary. Kailangan pag when you call them, you have to answer. Kaya sa akin, kahit na sino yung tumatawag sa akin, talagang pinasagot ko. At kung may text, kung hindi ko naman masagot sa text kagad, pagka may oras, Pag may time. binabalikan ko talaga. Dahil ang problema niyan, siyempre kung nasa meeting ka, hindi lang po pwedeng answer ng text. Pero just the same, dun sa ating mga nakasama, mga kapakasama, no, wala akong pagbabago. Ang nagbago lang ho, mas maraming trabaho. Pero yung atin hong pakikisalamuha, pakikibagay sa ating mga kasama, wala akong pagbabago yun. So sana mapaabot ko sa mga kaibigan natin yan dahil lang, siyempre, alam ko, ayaw din nila ako abalahin. Pero Alam po kasi namin, namin na, tayo, yung iba natin kayo abalahin dahil alam naman namin kayo talagang abalang-abala. Kaya kung minsan baka nagdadalawang isip din silang tumawag o mag-text, gawin lang po nyo, okay po ako. Hindi po naman nababago yung ating relasyon at wala po pagbabago dun sa ating pagbibigay ng atensyon sa ating mga kasama. Napakaganda nung ating nangyayari ngayon. Kung ganyan sana lahat ng ahensya ng gobyerno, Tsaka yung mga boss sa pamahalang papirma-pirma lang doon. Nasa opisina lang. Ito si Atty. Asis talagang Hindi mo mahalos matagpuan sa opisina. Oo. Kausap ng mga mangingisda. Maliliit na mangingisda. pero may iba ako nakikita na pa-selfie na lang pa-post na lang sila sa Facebook. Si Atty. Asis, yung Facebook ang nakalagay yung picture pa rin niya nung 19 ba yun? Kaya siyempre, medyo bata pa tayo doon. Kaya yun ang nakalagay siyempre. Diba? Kasi pag nagbago ka ng profile, magiging, diba? At least yun, profile natin yun, 6 years ago, medyo bago pa tayo doon. Ayun, napakaganda ng ating pag-uusap kay Atty. Asis ngayon. Baka si Kuya Bibot, may ilan ka pa, alam ko, ang haba ng listahan mo, bakit parang... Dahil ko na natutunan sa huntahan ito. Ayun, yung karagatan pala, napakagandang biyaya. Hindi naisip ko lang, yung sabi ni Atty. Davao Gal. Sabi ni mga isda, may panahon pang mag-golf. Ayun, siguro maganda mapaliwanag ni Atty. Asis yung Davao Gold. Davao Gold. Yung Davao Gold kasi yan malaking parte ng dagat. So, ang gagawin natin, kasi base, golf, tinadali ako nito. Ganyan po talaga dito sa huntahan sa Kamalig. Kaya Hindi kasi kami dito mga masyadong maraming mga alam na bokabularyo. Tulad ni Kuya Bibot. Yun ang maganda kasi parang relax yung huntahan. Ang ganda ng set nyo, ang ganda ng format. Parang relax ka darating, hindi ka masyadong pressure na, may TV. Alam niyo po, may absent kaming kasama ngayon. Kuya Gadi, magpagaling ka. Sayang, hindi ka namin nakasama dito kay Atty. Asis. Sabi mo pa naman, miss mo na itong makalaitan. Diyan ka na muna, magpagaling ka para gumanda yung boses mo ng... ikaw ang pinakamagandang boses sa amin kasi pag balik mo, pakakantahin ka namin. Huwag ka mag-alala, hindi my way yung iyong kakantahin. Sige po, para sa ating baka meron pa ba ikaw gusto itanong, Kuya Bibot? Okay na. Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon si Atty. Asis para naman makapagbigay ng kanyang ng pahayag sa ating mga sa ating po mga kababayan dito, sa ating mga kasama mangingisda at siyempre sa kasama ko sa mga kasama po natin sa pakikibaka. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa tayong pakikibaka. Tuloy-tuloy po ang ating pakikibaka sa kahirapan ngayon. Tuloy-tuloy ang ating pakikibaka sa kawalan ng katarungan. Kailangan po natin ituloy. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikibaka sa masamang gawin. So, tutuloy po natin ang ating pakikibaka. Iba na lang po ang larangan na ating nilalaro ngayon. Nasa gobyerno po tayo. Pero tuloy-tuloy po yung ating gawain. Tuloy-tuloy po natin ang pakikibaka natin upang tuloy-tuloy natin palaguin ang ating kalikasan. Huwag po natin kakalimutan yan.
At yung pong sektor ng pangisdaan din, siyempre ang ating po namang sinusulong ngayon ay ang kanilang kaunlaran. Masigurado po natin na yung bawat mangingisda na nagpapakain sa atin, no, ay meron din kinakain at meron din kinabukasan yung kanilang pamilya. Yun po yung ating goal ngayon. At sana po, yung aking mga kasama dito sa pakikibaka sa Quezon, sapol nung araw pa ay makasama rin natin sa pakikibakang ito. Maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Napakaganda nung ating napaghuntahan kay Atty. Asis at yung kanyang mga sinabi. Marami na naman tayong bagong natutuhan, Kuya Bibot, Ngayon, kung titingnan natin, ang essential lamang po, may mangyayari talaga, may room pong hope, mayroong pag-asa ang ating bansa. Kung may mga taong tutulong ay sa pagpapatibay ng muog at sa kapangyarihan ng ating pamahalaan. Kung bagaman, maaaring tayo pumupuna rin sa pamahalaan, maaaring sila'y ating pinipressure, pero sa isang produktibo at isang magandang pamamaraan sa ngayon, dahil nakikinig naman at may puso ang marami na narito ngayon, katulad ni Atty. Asis. Kaya po, katulad po ng ating pinag-usapan, bagaman po tayo nasa issue ng pangisdaan, siyempre may mangrove naman dyan, at kung ano pa man, taniman pa rin ang ating pinag-uusapan. Ang itinatanim natin sa dagat man yan o sa itaas man ng bundok ay hindi lang puno. Ang tinatanim natin ay magandang gawa para magkaroon ng tunay na pag-asa ang ating sambayanan. Maraming salamat po at magandang umagang muli sa ating lahat. Gising na! Tanim TV na! Nandito na ang mga kwentong bibot at iba't ibang abubot. Inihahatid po ng Tanim TV ang gabay sa pagtatanim at pag-aalaga ng kape. Ang ating pong Mother Country Philippines ay kilala sa pagtatanim ng kape dahil sa ating magandang topografiya at kondisyon ng klima. Kilala din ang Pilipinas sa pagtatanim ng Liberica o tinatawag nating kapeng barako. Kaya labas na ang mga barako! Init. Kilala din tayo sa pagtatanim ng Robusta o yung ginagamit ng malalaking kumpanya sa paggawa ng instant coffee. Kilala ang San Jose, Batangas bilang egg basket of the Philippines. Pero dito unang itinanim ang kape doon sa barangay Pinagtunulan. Sinasabing ang mga Kastila noong unang panahon ang dala ng kape dito sa atin. Pero bakit parang tayo lang ang nalalita ng kulay ng kape? Bakit gatas yata sila? Sa probinsya ng Batangas nagsimula ang malalawak na kapihan hanggang sa umabot ito sa probinsya ng Cavite at maging sa Quezon. Sa katunayan, maraming mga negosyante ang yumaman sa pagtatanim ng kape noong huling bahagi ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Pero yung siguro yung mga ninuno ko, bayabas ang pinarami. ¿Qué podrías decir sobre el café? Ano daw? Ano po masasabi niyo sa aming kape? Está muy rico, amigo, y lo quiero comprar todo. Ano daw ulit? Napakasarap ito, kaibigan. Papakiyawin ko lahat ng tinda mong kape. Noong panahon yun, pang-apat ang Pilipinas sa pagluluwas ng kape o pag-export sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero kumalat ang sakit ng kape o rust disease sa bahagi ng South America, Africa at maging sa Indonesia. Noong mga 1880, ang Pilipinas ang namuna sa pagluluwas ng kape sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hanggang noong mga panahong 1889, kumalat na ang sakit ng kape sa buong kapuluan at humina ang produksyon ng kape sa ating bansa. Sa kasalukuyan, iilan na lamang ang nagtatanim ng kape dahil ang mga taniman ginawa ng subdivision. At ang mga sumunod na henerasyon ayaw tumapak sa bukid upang magtanim ng kape. Mag-nurse na lang ako, Papa, kaysa magtanim ng kape. Ang kape ay bahagi na ng hapagkainan ng bawat Pinoy. Pagkagising pa lang sa umaga, kape na agad ang hanap. Ang kape ay tinuturing ng pinakatanyag na inumin, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Maging negosyante man ang magsasaka, umiinom ng kape bago man magsimula ang kanilang mga gawain. Ang kape ay naging simbolo na rin ng malayang talakayan at pamamahayag sa ating lipunan. Ang mainit na isyu ay kasila-silang talakayan kung may kasamang mainit na kape. Anong my name is mo? My name is Kaloy.
Ang kape ay isa sa tinuturing na malaking kalakal sa buong mundo. Pangalawa sa langis at nakakatulong sa pagkita ng kinakailangang dolyares ng bansa. Ilan din lamang ang nakakaalam na ang kape ay isang mabisang gamot na panlunas sa sakit ng tiyan tulad ng diarrhea at nakakatulong din na magpahupa ng hika at pagsusuka dulot ng operasyon. Bumili mo ako ng kape biglang sumakit ang tiyan ko. Ay bakit naman? Kasi paghigop ko nakasama yung kutsara. Ang kape ay malakas na pagkakakitaan kung susundin natin ang mga gabay sa pagtatanim ng kape. Mas mainam sa kape ang magandang lugar na pagtataniman. Kailangan ng magandang lupa at klima. Karaniwan ang kape ay tinatanim sa mga lugar na kung saan ang lupa ay pahilig. Ay, ano itong natapakan ko? Hanggat maaari, pumili ng mga lugar na malapit sa kalsada at mga sasakyang pantransportasyon upang maging madali ang pagluluwas o pagbiyahe ng maaaning kape. Mas mainam kung ang mapipiling lugar ay madalang na naapektuhan ng daanan ng mga bagyo. Makabubuti rin kung ang lugar ay malapit sa pamilihan, tahimik o mapayapa. Sa pagtatanim ng kape, pumili ng mga lugar na may malapit sa patubig o may saganang ulan at may tagagawa sa bukid. Ang halamang kape ay nangangailangan ng buhaghag at matabang lupa mula ibabaw hanggang sa 1.5 metrong lalim. Ang lupang pagtataniman ay kinakailangang may mainam na paghawak ng tubig. Dito sa Dahilig, mas magandang magtanim ng kape. Diba? Oops. 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 Nako. Ang kaasiman ng lupa o soil pH ay kinakailangan nasa 5 hanggang 6.5. May iba't ibang uri ng kape ang tinatanim dito sa Pilipinas. Arabica, Robusta, Excelsa, at Liberica o kapeng barako. Karaniwang ang kape ay mainam na itanim sa mga lugar na may katamtamang lamig ng panahon. Ito ay kinakailangan na may pantay na pag-ulan na 190 hanggang 200 cm ang dami sa buong taon. Sa susunod kong Sabado, aming babahagi naman sa inyo pag inihahatid po ng Tanim TV ang gabay sa pagtatanim at pag-aalaga ng kape. Paghahanda ng nursery o punlaan. Ang mga punla ay pinalalaki muna sa nursery o punlaan bago inililipat sa pataniman o bukid. Pumili ng punlaan 2 hanggang 3 linggo bago magkaroon ng punla. Kinakailangan na ang punlaan ay malapit sa patubig at malapit sa pagtataniman ng kape. Kinakailangan din na ang pagtatayo ng punlaan ay hindi nagkakatubig o binabaha. Sa paghahanda ng punlaan o nursery, linisin mabuti ang lugar. Alisin ang mga damo, bato at natitirang mga ugat. Lagyan ng bubong ng dahon ng niyog upang sumangga sa 75% ng sinag ng araw. Pumili ng mga binhing ipupunla sa mga piling inang puno na walang sakit, gusto sa gulang at namumunga ng marami taon-taon, kunin lamang ang hinog at malusog na buti. Ito. Aray! Utakte! Iwasan ang mga butil na masyadong maliliit, kuluntoy at abnormal ang hugis. Sa paghahanda ng mga binhi, ilagay ang mga butil sa lalagyan tubig. Haluin ang mga ito at alisin ang mga lumulutang na buto. Matapos alisin ang balat, hugasan ang mga butil at patuyuin sa hangin sa loob ng 1 araw. Haluin ang mga butil 2 hanggang 3 beses upang sabay-sabay itong matuyo. Abangan muli sa susunod na Sabado. Bakit ang nagkakaso? Takbo tayo, takbo! Tara! Sige, tayo kakaroon. Uy, strict, iwan natin! Panguli. Uy, Nobita! Hintayin niyo ako! Uy!
Ano bang mauna pare? Kasi dyan. Ilang muna ang akin. At dito naman sa kanan ko, si Raymond